Hey guys, so this is our fourth module, Physical Science, Quarter 1, Module 4, the polarity of molecules and its properties. For objectives, at the end of this module, you should be able to So we will define first the polarity, solubility, and miscibility. Ang polarity na define na natin last time kapag yung may polar at non-polar. Polarity is kapag nagkakaroon ng charge ang ating mga molecules at atoms, nagkakaroon ng positive at negative. So nakaka-affect yun sa ating solubility at saka miscibility. Let us define solubility first. It is defined as the ability of a solid substance to be dissolved in a given solvent. So kapag sinabing solubility is yung property siya ng substance na matunaw. Ano? For example, ang sugar ay soluble sa water. No? Natutunaw ang sugar sa water. So, soluble siya. Solubility. So, for example, ito yung mga tawag natin. Yung solid, ang tawag natin dyan ay solute. Ang liquid ay solution. So, kapag inihalo natin ang solute at saka solution, nagkakaroon tayo ng solvent. Ang tawag natin kapag nahalo siya or nagkaroon ng homogeneous mixture. Pag sinabi natin homogeneous mixture, iisa ang kanyang itsura. Walang naghiwalay na itsura. Okay? Solubility. Meanwhile, ang miscibility naman is the ability of two liquids to combine or mix in all proportions, creating a homogeneous mixture. Miscibility naman ang tawag kapag nagmi-mix ang dalawang liquids. Solubility kapag isang solid at saka isang liquid. Ang miscibility naman, dalawang liquid. So, example ng miscibility ay, for example, tubig at saka langis. Okay? So, pag pinagsama natin ng oil at saka water, hindi mo siya mamimix. So, kapag hindi mo siya mamix, ibig sabihin, nagkaroon siya ng dalawang mixture at one or two. So, ang tawag natin doon ay immiscible. Ano? Kapag naman hinalo mo yung dalawang liquid, example ay suka at saka water, so iisa lang yung makikita. Ang tawag natin doon ay miscible. So, that is miscibility. So, general rule to remember about solubility and miscibility of a molecular compound can be summarized in a phrase like dissolves like or like mixes with like. So, sa solubility and miscibility, tatandaan lang natin na maghahalo ang dalawang mixture kapag ang charge niya ay pareho. Ako? For example, paano ba yun? For example, ang isang mixture A ay polar, yung kinukumpit natin last time. Yung mixture B ay non-polar. So, kapag pinagsama natin yung polar na mixture at non-polar na mixture, hindi sila mag-mix. Meaning, hindi sila magkakaroon ng homogeneous mixture. Maghihiwalay sila. Ano? So, dapat, para maging homogeneous mixture, ang paghahaluin natin ay, halimbawa, polar mixture, no? Polar mixture na may polar bonds at saka isa pang polar bonds. Pagka pinagsama natin 'yon, magkakaroon sila ng homogeneous mixture or iisa lang ang kanilang magiging itsura kasi sa polarity, solubility, and miscibility, meron tayong tinatawag na like dissolves like. Ano? So, tatandaan natin yan. Like dissolves like. Oops. So, like dissolves like. I-highlight lang natin. Like dissolves like. Sabihin niyan, ang polar substance, matutunaw lang siya kapag inihalo mo siya sa isa pang polar substance. Okay? So, ang isang polar at saka non-polar substance, pinag-mix mo, hindi siya magmi-mix. For example, ang mixture A ay non-polar. Sabihin natin yan, nasa test tube yan.
test tube. Yan. Mixture A. Tapos meron din tayong mixture B na polar naman siya. Polar, nung makompute natin, ay polar siya. Mixture B. So kapag pinagsama natin yung dalawang mixture, since non-polar at saka polar, ang mangyayari, so halimbawa ito ay ganyan, ang isa ay clear, pag pinaghalo natin siya, hindi iisa ang ating magiging mixture. Hindi sila maghahalo. Maaring nasa ilalim ng mixture B, ang mixture A ang nasa ibabaw. Pero kapag ang pinaghalo natin ay halimbawa meron kang mixture na polar, no? So yung test tube, YouTube. Tapos meron ka pang isang polar substances ulit. Sabihin natin yan ay B. So sa test tube, ito ay B. Pag pinagsama natin silang dalawa, magkakaroon sila ng homogeneous mixture. Ang makikita natin doon ay iisa na, A plus B. Okay? So magmi-mix ang polar sa polar. Kapag polar at non-polar, hindi sila magmi-mix. Magkakaroon ng dalawa o kung ilan mang layers yung ating pinag-mix. This means that polar substances will only be dissolved or mixed with polar substances while non-polar substances will be soluble or miscible with another non-polar substance. So tatandaan natin yun sa polarity, like dissolves like. Ang polar ay matutunaw lang siya ng isa pang polar. Ang non-polar ay matutunaw siya ng isa pang non-polar substance. Kapag pinag-mix mo ang polar at non-polar, hindi sila magmi-mix. So again, last time, discuss natin ang intramolecular forces. Ngayon naman, we will discuss intermolecular forces. So between molecules. So ito ay molecule ng hydrochloric acid, ito ay molecule ng hydrochloric acid, magkakaroon sila ng attraction at ang attraction na yun, ang tawag natin ay intermolecular attraction. These are the forces that affect the binding of molecules with other molecules. Bakit kaya sila nagkakaroon ng attractions? So kung mapapansin natin, ito ay polar, kasi may positive siya at may negative. Ito din ay polar, positive at negative. So kaya siya isang possible way nagkaka-attract is kasi yung positive nito ay na-attract doon sa negative na yun. Kaya sila naglalapit at yung bond nila, yung dalawang molecule na yan, tawag natin ay intermolecular attraction. Intermolecular forces of attraction. At marami tayong klase ng intermolecular forces of attraction. Ito yung mga yon. Number 1 is the ion dipole, hydrogen bonding, dipole-dipole, dipole-induced dipole, at saka London dispersion forces. So number 1, ang ion dipole ay kapag nagmi-mix ang isang ion. So pag sinabi nating ion ay yung hindi na siya neutral. Halimbawa, diba ang hydrogen natin, oxygen for example, sabi natin neutral siya kapag ang protons is equal to the number of electrons. So neutral siya. Pero kapag pinamigay niya yung kanyang isang electron, edi magiging positive na siya. Magiging cation na siya or anion na siya kapag negative. So ang isang cation at saka anion ay nagsama or nakakita ng isa pang polar molecule, so ang type ng bond ay yung ion dipole forces. For example, NaCl or salt dissolved in water. So nagkakaroon tayo ng ion dipole forces sa Ca2+ at saka PCl3. Next one is hydrogen bonding. Ang hydrogen kasi usually is na-attract siya sa tatlong elements na ito or sa tatlong atom na ito. Kung papipiliin siya kung saan niya gustong mag-bond, mas gugustuhin niyang magkaroon ng bonds sa nitrogen, sa oxygen, at sa fluorine. At kapag nag-mix sila or nagtagpo sila, hydrogen at nitrogen or hydrogen at fluorine or hydrogen at oxygen, tawag natin dito ay highly electronegative non-metal.
So, kung titingnan natin sa electronegativity table, ito yung mga matataas ang values. So, kapag ka nag-bond yan between kasama ang hydrogen, ang tawag natin dyan ay hydrogen bonding. Example niyan, H2O, NH3, at saka CH3OH. Ngayon naman, kapag ka nagsama ang dalawang polar molecules, okay? So, dalawang polar molecules, ibig sabihin, dalawang molecules na may positive at negative, ang tawag na doon. So, dalawang, pag polar, ang isang molecule, ang tawag natin doon ay dipole. No? Kasi meron siyang dalawang charge, ang positive at negative. So, kapag ka nagtagpo ang isang polar, at saka isa pang polar, ay di magkakaroon tayo ng dipole. Example yan, yung methane at saka fluorine, hydrogen at saka sulfur, hydrogen at saka chlorine. Minsan nagkakaroon ng parang temporary separation of charges sa ating mga molecules, no? So, nagkakaroon ng attraction between polar at non-polar molecules. So, sabi natin kanina, hindi magmimix ang polar at non-polar, no? But minsan yung non-polar or yung polar nagkakaroon ng parang separation of charges. Halimbawa, naalog, no? Hindi naman naalog, pero nagkakaroon siya ng separation of charges. Yung polar naman, alam natin may charge siya, may positive. So, kapag temporary, nag-separate yung negative at positive. So, yung negative ng non-polar ay ma-attract doon sa isa pang positive. No? At hindi naman nagtatagal yan. Hindi nagtatagal kasi ang non-polar, wala naman talagang charge. So, kapag ganoon, ang tawag natin doon ay dipole-induced dipole. And last but not the least is the London dispersion forces. No? Dapat may dispersion pa. Dispersion. London dispersion forces. So, usually involved dyan ang ating mga non-polar molecules, yung mga molecules na walang charge, at saka yung ating mga noble gases. Ano yung mga noble gases? Yung nasa pinakadulo ng ating periodic table, yung neon, xenon, radon, etc. etc. Example niyan, yung oxygen, O2, nitrogen, helium gas, at saka bromine. So, kapag nagsama ang O2, dalawang oxygen, halimbawa yan, siyempre, hindi naman isang molecule lang na nag-exist niyan sa isang space, maraming oxygen molecule, so magkakaroon ng attraction between them. Ang attraction na yun ay tawag natin ay London dispersion forces. Saan siya na-discover? Hindi sa London. Hindi ko rin sure. Paki-research na lang. So, para saan ba yung mga yan? Ano? Kung re-rearrange natin, kung i-arrange natin yan from weakest, kung alin ba ang mas malakas na bond, ano? Mas malakas na bond, ibig sabihin, imagine niyo ang mga molecules ay, ang bonds na yan ay parang kamay na magkakakapit, no? So, mas malakas ang kapit, mas malakas ang intermolecular forces. Pag mas malakas ang intermolecular forces, hindi ka agad-agad natin siya mapapag-iwalay, no? Kapag weak naman ang intermolecular forces, ibig sabihin medyo kapit nila. Ang bonds nila ay medyo hindi mahigpit. So, madali lang natin silang mapaghiwalay. So, if we rearrange the following intermolecular forces, okay, from strongest to weakest, ang pinakamalakas na IMFA ay iron dipole, followed by hydrogen bonding, followed by dipole-dipole, at next is dipole-induced dipole, at pinakamahina ang bond ay ang London dispersion forces. Kasi usually ang London dispersion forces ay nasa mga gases, no? The strength of IMFA greatly affects the physical properties of substances such as boiling point, melting point, vapor pressure, surface tension, among others. So para saan? Bakit natin siya dinidiscuss? Kasi may effect yan sa iba't ibang properties ng ating substances. Mas malakas ang intermolecular forces, mas malakas ang kapit ng mga molecules, ibig sabihin, mas mahirap natin silang paghiwalayin. So, nakaka-affect sila sa boiling point, sa melting point, sa vapor pressure, surface tension, etc. etc. So, ano yung mga yun? For example, melting at boiling points. Paano nakaka-apekto ang melting at boiling points? Melting, pagkatunaw, no? Boiling point, ay di yung pagkulo. If molecules stick together strongly, it will require more energy to break them apart.
This translate into substance higher boiling and melting point. So, ang ginagawa natin pag halimbawa, boiling. Kailangan natin ng high temperature. So, kapag ka nagpapakulo tayo ng mga liquids, nagpapakulo tayo ng kahit anong liquids, so kapag ka mas malakas ang bond sa mga molecules dun sa liquid na yon, so ibig sabihin, mas mahirap natin silang paghiwa-hiwalayin, mas nangangailangan tayo ng mas mataas na temperature, mas mataas kumulo, mas matagal bago kumulo yung ating substance. And same as at yung ating melting point. So can you imagine, we can imagine sa solid, dikit-dikit sila, sobrang lakas ng kanilang intermolecular force, bago natin sila mapakuluan, bago siya maghiwa-hiwalay, is napakalaking energy na kailangan natin, napakataas ng temperature. Yung liquid, medyo hindi gaanon yung kanilang bond, so kahit pa paano napapakulo natin siya. Ang pinakamahina na syempre ay yung mga molecules ng gases natin. Okay? Sa ating viscosity naman, again, ang viscosity is how the measure of the substances flow. As you can see in the picture, ang viscosity ay makikita natin kapag meron tayong kutsara, tapos nandun yung substance, itinapon natin ng unti-unti. Kapag yung liquid na yun is nagdikit-dikit or hindi nagputol-putol, ibig sabihin viscous siya. At kapag naman yung liquid na yun, pag itinapon natin ng paunti-unti, parang nagkakaroon ng droplets, edi mahina ang kanyang viscosity. So, if we compare the viscosity of water, tsaka yung egg yolk or egg white, mas viscous naman ang dihamak yung ating egg white or egg yolk. So, yun, mas makapal siya. So, ang viscosity, nakaka-apekto dyan ng intermolecular forces. Kapag mas mataas ang intermolecular forces, ay di mas mahirap nating, or mas mataas ang viscosity, mas mataas, or mas hindi naghihiwa-hiwalay kaagad yung ating substance. So, between water at saka egg yolk, alin kaya ang mas malakas ang intermolecular forces? So, malamang sa egg yolk, kasi hindi siya naghiwa-hiwalay, Tandaan, ang intermolecular forces ay yung lakas ng pagkakakapit-kapit ng ating mga molecules. So, between water at saka oil, alin daw ang mas malakas ang intermolecular forces between the molecules ng mga ito? Is it blue or is it yellow? So, kung makikita natin, mas viscous yung yellow liquid, So, we can assume na mas malakas ang intermolecular forces dito. So, yun. Nakaka-apekto ang ating IMFA sa ating viscosity. Surface tension naman, di ba? Kapag may barya tayo, nagpatak tayo ng tubig, So, nagkakaroon siya ng parang ganun. Nagkakaroon tayo ng parang ganun. Yung parang hamog baga. Pagka sa umaga, at medyo maulan, sa ibabaw ng mga dahon natin, may mga hamog. Hindi sila naghihiwalay na gano'n. So, ang nag-hold together sa mga yon ay yung tinatawag nating surface tension. Surface tension is the measure of degree of cohesion of the surface of a liquid. Mas malakas ang surface tension, ibig sabihin mas malakas ang surface tension, hindi kagad maghiwa-hiwalay at magkakaroon tayo ng umbok na parang ganito. So, kung may experiment kayo niya nung elementary, naglagay tayo sa wax paper, drop ng water, at saka drop ng alcohol. Ang nangyari sa water, hindi nagkaroon ng ganito. Meanwhile, pag nag-drop tayo sa wax paper ng alcohol, ay hindi siya magkakaroon ng ganyan, parang kakalat lang yung ating alcohol. So, pag tinanong sa atin, alin ang mas mataas ang intermolecular forces, yung water or alcohol? So, since yung water natin ay nagkaroon ng surface tension, nagkaroon ng umbok na ganyan, so we can assume na mas mataas ang intermolecular forces ng water compared sa alcohol. The higher the intermolecular force, the stronger the surface tension. So, ayan yan. And vapor pressure. Ang pag sinabi natin vapor pressure, it is the pressure exerted by the molecule of gas released by the liquid or solid in a self-contained space. A relative measure of the substance
tendency to evaporate. So, mas mataas ang intermolecular forces, mas mababa naman ngayon ang ating vapor pressure. So, kabaligtaran yung ng mga diniscuss natin kanina. Mas mataas ang IMFA, mas mababa naman ang vapor pressure. Okay? So, if you have any more questions, don't hesitate to chat sa Sir Dexter. So, ito yung ating lesson for today. Sana ay may natutunan kayo. So, that's it. I'll see you again next time. Bye-bye.